Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Banateros, Banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli lang. Sana po pagpasok nyo agad dito ay mag-like po kayo ng vlog na ito. Okay? At sana doon sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Coach Oli, ulitin ko po, Coach Oli News PH. Pakicheck nyo naman po, konting lambing lang. Baka naman pwedeng mag-subscribe po kayo. Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, tumangging sumagot ng tanong sa media. Naduwag nga ba? Okay. Pangalawa, Aimee, umiiwas kay Senator Bongo, Bato at Robin. Pangatlo, Tulfo, excited sa impeachment. Si Raffy Tulfo talaga. Medyo kakaiba. Okay, so yan po magiging topic natin. Ito talaga si Aimee, no? Nanalo lang, medyo kakaiba na. So, kailangan natin tawagin ang mga Aimenatics. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. O, unahin na natin ito. BBM at Lisa Marcos Araneta. Uy, Lisa Araneta basta kung sino man yan. Ewan ko ba. O, basta tumangging humarap sa media. O, pag-usapan po natin ito. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Aimee Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadatan ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Nako! Bakit ikaw ang nandiyan dyan? Alam mo, may style tong mga ito. So, syempre, may namatay. Di ba? Obviously, si Tantoco. Tapos, all black siya. No, matindi, no? No. Pero, Claire, ulitin po namin sa'yo. Wala kaming pakialam sa'yo. Oo, spokesperson ka. Ikaw ang tagapagsalita ng Pangulo. Pero, may namatay po. Asaan ang puso ng mag-asawang Marcos? Dapat silang nagpapaliwanag. Yan po ay utang ninyo sa taong bayan. Utang ng presidente at ng first lady. Hindi po yan utang ng spokesperson. Ipinangako mo pa nga di ba? Na someday, talaga namang haharap si Marcos. Simula nung pinangako mo yun, hindi pa humarap si Marcos sa media. Wala pa siyang press con. Hindi pa siya natatanong. Sa katunayan, yung nagtanong sa kanya na si Eden, tinanggal nyo pa. Ganyan po katindi itong mga ito. Napakawalang puso. Kaya nga naghahanap ang taong bayan. Ito bang mga Marcos ay dapat pa nating pagkatiwalaan? Ito yung pagtanggi nila na humarap sa media, yan po ay nangangahulugan na wala talaga silang pakialam sa mga Pilipino. Lahat inaalay na lang nila kay Claire. Total takot kami mag-asawa. Total, posible sinasabi, total guilty kami. Ikaw nang bahala dyan. Kaya mo na yan, total malaki bayad mo. Baka ganun lang. Hindi po natin pinagbibintangan. Pero hindi uubra yung ganun. Kahit anong tanggi nyo, definitely, there is a dead body. May patay po. Ano, hayaan nyo lang ganun? Ay, ang sagot nyo, patutsada, fake news peddlers, walang paliwanag. Bakit may cocaine? Bakit may namatay? Wala. Dead ba?
Pambihirang buhay 'to. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Eto mahirap. Sila'y nasa posisyon. Gusto nila mag-imbestiga ang mga Pilipino. Dapat, ang speech ni, ako lang tatanungin, i-speech ni Claire ganito. Hindi po totoong may namatay. Ganon. Hindi. Kasi dapat kumpleto ka ng facts. O kaya, totoong may namatay. Pero po yan ay personal. Pero kahit po, kanino kayo magtanong diyan sa Beverly Hills Police, hindi po totoong kasama ang First Lady. Sa katunayan, ito po yung papel. Ito yung mga kasama nung namatay. At makakaasa po kayo ang buong Pilipinas simula Luzon, Visayas at Mindanao na mapagkakatiwalaan ang presidente, ang First Lady at ang pamilya nito na kahit kailan na kami ay nasa posisyon, hindi kami gumamit ng kung anumang pinagbabawal na gamot. So sana po tigilan na natin ang pagbibintang sa pamilyang Marcos. Tayo po ay magtrabaho na lang. Uulitin ko po, hindi po kami o ang Marcos gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sa katunayan, sa lalong madaling panahon para patunayan na kami ay malinis, pipresenta namin ang ebidensya patungkol dyan sa nangyari sa Beverly Hills. Lahat po ng dokumento, even the documents we gathered from the US Police, US government, ipipresenta namin sa inyo. At ipipresenta rin namin dahil kami ay magpupunta sa PDEA at sa ospital. Mag-i-schedule po kami ng live TV coverage nang kami ay magpapa-hair follicle test. Nang sa ganon, malinis na po ang ating usapin at tayo po ay makapagtrabaho na ng dire-diretso. Uulitin ko po, kami humihingi ng pakikiramay sa pamilya, pero tapusin na po natin ito at kami po mismo ay tutulong sa pagtapos sa isyong ito, sa pagpipresenta at sa pagharap sa media. Ipipresenta namin ang kaukulang ebidensya sa lalong madaling panahon. Ganun dapat. Ganun dapat. Hindi kayo, tanungin ko. Kung ganung klaseng presentasyon, sino ang mas gusto nyo maging spokesperson ng presidente? Si Claire o ako? Hindi tayo nagmamalaki na tayo matalino. Okay? Mas matalino yan, abogado yan eh. Ang punto po dito, dapat hindi yung sarili ninyo ang nililinis nyo. Dapat yung confidence ng taong bayan, yung hinaing ng taong bayan, yung iyak ng taong bayan, ina-address nyo. Nakikinig kayo. Dahil hindi po ang paglilinis ng pangalang Marcos ang importante. Ang importante rito, yung hinaing, yung iyak ng mga Pilipino. Dapat maipaliwanag. Dapat maipakita na kayo ay merong gobyernong masasandalan. Tunay, transparent, talagang tutulong at magsisilbi sa Pilipino. Ganun. Nakakita ba kayo sa explanation ni Claire that they are humble to present the necessary evidence? That they are humble
to present themselves sa hair follicle test. Wala eh. Kaya alam nyo itong problema natin sa droga, sa pamilyang Marcos, totoo man to or hindi totoo, hindi matapos-tapos eh. Alam nyo kung bakit? Dahil si BBM duwag harapin. Kung sa una pa lang, na binansagan siyang bangag, hinarap mo na BBM na parang isang tunay na lalaki. Tapos ang istorya. Noong namatay si Tantoco, dapat bilang lalaki na lang, wag na lang nating sabihing presidente. Bilang lalaki na lang. Nanindigan ka, nag-explain ka sa taong bayan, katabi mo yung misis mo, nag-explain kayo. In behalf of your wife, since I am the husband, I am the head of the family, I will speak. Wala, takbo kayo ng takbo. Tumago pa kayo sa palda ni Claire. Akala nyo? Tanungin nyo. Sa tingin ninyo, ang tingin ng taong bayan dito kay Claire ay epektibo? Hindi po. Kung epektibo si Claire, dapat nagtitiwala una ang mga politiko sa inyo. Nababawasan kayo. Pangalawa, dapat nagtitiwala ang taong bayan sa inyo. Tingnan nyo kung saan kayo pumunta, ni hindi man lang kayo pagkaguluhan. Wala nang naniniwala sa inyo eh. Hindi ibig sabihin, meron kayong ginawang kalokohan. Di umano. Tapos nasagot ni Claire ng pabalik at pabalang papunta sa Duterte. Na ibanda niya ron sa Duterte. Ibig sabihin, epektibo na si Claire. Hindi ibig sabihin na ibanda niya sa Duterte, nagawa niya ang trabaho niya ng maayos. Hindi ibig sabihin na ibanda niyo sa Duterte ang sisi, naniniwala ang taong bayan. Ulitin ko, Marcos, takbo ka ng takbo sa problema. Kaya wala kang nasusolusyonan. Hindi si Claire ang solusyon ng bayan na ito. Kasi mistulang nakaasa ka kay Claire, linisin ang pangalan mo. Pero hindi nila nakikita sa aksyon. Oh. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang. Sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Kita mo. Sinong hindi kasama? Si Tantoco? Eh bakit kasama ng First Lady kumakain? Nagpa-party-party, sumasayaw pa sila. So hindi siya kasama sa entourage? So tatanong ko sa iyo, Claire, yung biyahe ba ng Pangulo ay opisyal o hindi opisyal? Tatanungin ko kayo mga nanonood, ay yung biyahe ba ng First Lady opisyal o hindi opisyal? Kung opisyal yun, bakit hindi kasama sa entourage si Tantoco, pero kasama nyo? Kasama sa dinner? Bakit? Kung hindi yun opisyal, bakit kayo nagpo-promote ng about sa Philippines? Bakit gamit nyo ang pera ng taong bayan? Wala silang lusot dito eh. Opisyal o hindi opisyal? Ikaw ang tanungin ko, Claire. Sino ang kasama sa ano niya? Yung asawa ni Tantoco? Oh. Ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons,
hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Max. GMA Ay, ang GMA nilabas niya yung explanation. Kahapon tahimik kayo. Ang media kahapon tahimik. Kahapon tahimik si Claire. Ngayon, maingay kayo. Ngayon, nilabas din nyo ang pahayag ni Claire. Ang tindi nyo. Palakpakan natin ang mga media. Palakpakan din natin si Claire. Missing in action kayo kahapon. Nag-meeting kayo? Paano nyo sasagutin? Nilinis nyo muna doon? Nilinis nyo muna ang daanan? Para kung anong bibitawan nyo rito, alam nyo meron na kayong papeles sa bulsa? Ay, nagtatanong lang naman tayo. Diba? Nako. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook Isa pa yan, larawan na yan. Unahin ko, hindi raw parehas ng hotel si Lisa at si Tantoco. Ano ngayon? Bakit? Pwede namang pumunta ron. Wala bang paayan si Lisa? Ano ba yan, penguin? Penguin ba yan si Lisa? Hindi ba niyan kaya lumakad papunta ron sa hotel ni Tantoco? Ang dapat sinagot mo, eto raw, meron pa raw silang ginawang pagtitipon. Pwede namang pumunta dyan pagkatapos mamatay. Hindi, di ba? Ulitin ko, di ba? Madalas ako manood ng true to life story ng investigation. At isa po sa ine-explain yan. Ang tawag po dyan, alibi. Okay? After the commission of the crime, yung tao sisiguraduhin pupunta agad sa isang sitwasyon na maraming makakakita sa kanya. Para magamit, pag nag-imbestiga na, andito ako. Pero pag kinunek mo yung oras, yung timeline, it's either nandoon siya, posibleng nandoon siya sa isang lugar, tapos bago nangyari yung krimen, tas bumalik lang. Or nagawa muna yung krimen, tapos pumunta doon sa event. Pwede yan eh. Pero pag tiningnan ninyo, hindi sabay. Hindi sabay yung oras ng pagkamatay at saka yung oras ng event. Alibi. Hindi tutugma yan. Hindi papasaya mga ganyang klase. Alam mo, ang dapat, ang sabi ko nga, dapat ito hinarap nila eh. Dahil, bakit may report na namatay, di umano, patungkol sa pinagbabawal na gamot? Whether andoon, magkasama sila sa hotel or hindi, why did the First Lady allowed it? At kung hindi niya inalaw, bakit hindi sila nagkaroon agad ng official statement? Nanahimik sila doon. Walang nag-e-explain. Sa katunayan, hanggang ngayon, tumatanggi ang Marcos harapin ang media. Yan po ang sigaw eh. Dati pa, bakit hindi nagpapa-press con si Marcos? Kanino lang siya umarap? Kay Katunying? Sa one-on-one? Controlled interview? That's weak. That is so weak. account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Ba't di ka lumabas kahapon? Di ba? Ganyan ka pala kasigurado eh. Bakit wala ka kahapon? Ngayon ka lang lumabas. May problema po tayo dito. Bakit? Iba sinasabi ng aling ito at iba sinasabi ni Vice President.
Ang nagsalita ang Vice President na may nangyari diyan at may namatay na drug overuse, overdose. At nung dumating yung pulis, nakakalat ang Coca-Cola at pati panturok, injectables sa lamesa. May dead body, may droga. At ang cause ng kinamatay, overdose. Ngayon, matindi po ang pagtanggi ni Claire dito. Hindi po to generic na tinawanan. Pansinin nyo nung sinabi ni Tatay Digong na bangag si Marcos, anong ginawa? Itinanggi ba ni BBM? Hindi. Hindi niya sinagot ng diretso. Tawa siya. Baka nagtitake lang siya ng fentanyl. Di ba? Nung pinapa-hair follicle siya, why should I? Di ba? Ang sagot ni Marcos, hindi directly na, hindi ako gumagamit. Malinis ako. Tingnan nyo ngayon, ang sagot ni Claire. Negative talaga. Talagang dinideny niya na involved, na nandoon si Lisa. So definitely, may sinungaling. Si BP Sara o si Claire. Okay? Kayo tanungin ko, sa tingin ninyo, sino ang nagsisinungaling? Si Claire bilang tagapagsalita ni Lisa o sa tawagin ko ng tagapagsalita ni Lisa. Si Lisa ang involved dito. Bakit siya nagsasalita? Gamit ang pera ng taong bayan. So, sino nagsasabi ng totoo? Itong tagapagsalita ni Lisa? O itong si BP Sara? Patas po kaming banateros. Patas ako. Pag mapatunayan nagsisinungaling si BP Sara, pinapangako ko sa inyo, babanatan ko si BP Sara. Pero kung tatanungin nyo ako, I choose to believe BP Sara kaysa sa babaeng ito. This is the same person na fake news ng fake news ng fake news. Pero hindi niya mabanatan si Marcos pagdating doon sa sinasabing walang pumasok na baril sa kay OJC. Sa madaling salita, walang sasabihin totoo ito. So ako, mas naniniwala ako kay BP Sara. Ngayon, sabi ko nga, kung si BP Sara ay nag-fake news, asahan nyo babanatan ko. Pero kung ang nag-fake news si Claire, masama sa institusyon yan. Bakit? Kasi na-weaponize ang PCO sa kasinungalingan. Pera ng taong bayan ginagamit sa kasinungalingan ng presidente. Ahensya ng gobyerno, official, ginagamit ng presidente para makapanloko ng bawat isang Pilipino. Matindi po to. Matindi tong pagtanggi na ito. Dahil kung ito, si Claire ay nagsisinungaling, sinisira nila ang ahensya ng PCO. Sinisira nila ang tiwala. Yung mga susunod, asahan ninyo wala na silang tiwala sa PCO. Ngayon na nga lang may pakinabang ba PCO? Kumuha pa sila ng sekretaring duwag. Personal, buti pa nga to si Claire nakasagot May pakinabang ba PCO? Wala din. Anong purpose ng PCO? Para atakihin lang ang Duterte. Meron ba silang platapormang pinapakita na nakakatulong sa taong bayan? O ginagamit ang opisina laban sa Duterte? Kaya matindi itong kung nagsisinungaling to si Claire, dapat may managot dito. Ulitin ko, kung si Sara ang nagsisinungaling, dapat managot siya. Pero kung si Claire ang nagsisinungaling, dapat makulong tong mga to.
Ginagamit ang ahensya ng taong bayan. Ganyan na po kalupit ang mga Pilipino ngayon. Oh, fair tayo, ha? Hindi naman tayo double standard. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Next topic po tayo. Pag-usapan natin. Aimee, umiiwas ka ba kay Senator Bongo, Senator Bato, at Senator Robin Padilla? Mga Aiminatics, pasok! Inihain ng ilan pang senador ang isang joint Senate resolution para himukin ang pamahalaan na isailalim sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Kabilang sa mga nagsusulong nito ay ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla. Oy! Sa naturang resolusyon, hinihiling sa gobyerno ng Pilipinas ang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa kustodiya ng International Criminal Court o ICC sa Teka muna. Parang may nakalimutan na. May nakalimutan. Nag-submit ng resolution at hinihiling na si PRRD ay magkaroon ng house arrest. Dahil nga naman matanda na siya. At hindi pa naman napapatunayan na siya ay guilty. 'Di ba? It is unfair na ang dali-dali kasing magbintang eh. Oh. Paano naman yung matanda na may sakit, mag-isa sa malamig na lugar? Ayaw pang payagan ng house arrest. Buti nga ito si Senator Bongo, si Senator Bato, at si Senator De La Rosa ay naghain ng ganyan. Ito'y hindi ko talaga matatawaran ang pagsisilbi nitong mga senator natin. Sa katunayan na una pang naghain si Senator Cayetano ng resolution na similar to this, na magkaroon ng interim release or house arrest kay PRRD. 'Di ba? Hindi sila yung traidor na katulad ni Bongbong Marcos na sabi niya BFF daw siya ni BP Sara. Pero anong ginawa niya? Trinaidor niya si BP Sara. Pinalibing ni PRRD yung tatay nila sa libingan ng bayani tapos pinakidnap naman si PRRD. Hindi siya katulad ni Bongbong na kaya nga sabi ni Chavit Singson, wala siyang tiwala na dito kay Bongbong kasi nakalimot na, 'di ba? Pagkatapos nagabit si Chavit, nakalimot na. Ganon din naman si Pastor Kibuloy. Ang laki na inaitulong ni Pastor Kibuloy diyan kay BBM. Pero anong nangyari? Kinalimutan din. Inatake pa si Pastor Kibuloy gamit si Torre dahil kaalyado ni Pastor Kibuloy si PRRD. 'Di ba? That is public knowledge. Alam naman nating lahat 'yan. Pero ito si Senator Bato, Senator Bongo at Senator Robin Padilla at Senator Cayetano hindi nakakalimot. Ang tanong, asan ka, Aimee? Umiiwas ka ba rito? Hello? Calling all the Aiminatics. Where are you na? Here na me. Nanalo ka lang? Tahimik ka na, Aimee? Ay, pambihira. Wow! Diba? Buti pa yung mga kasama mo. Senador, naghain ng resolusyon. Ikaw, anong sabi mo? Iuwi mo si PRRD? Andiyan ka sa gilid? Pakukuya-kuyakoy ka lang? Wala kang silbi, Aimee. Huwag na natin pagtalunan dito. Ako eto, sabihin ko sa inyo. Alam nyo naman si Coach Oli, hindi tayo nakikisama sa mga awayan dito, kaliwat kanan. Hindi ako mahilig sa ganun. Para sa akin, katsipan lahat yan. But anyway, kung gusto nila mag-away-away o gusto nila mag-away babae, bahala sila. It's up to them. No? Channel nila yun eh. Pero wag na sanang isama yung mga manunood. Dapat nagtutulong-tulong na lang tayo. Wala po akong kinakampihang grupo. Alam nyo naman yan. Hindi tayo maano. Pero, simula't simula pa naman, ayaw na namin si Aimee.
So wala po kaming kinakampihan dito. Sa katunayan, simula't simula ayaw din namin si Bongbong. Bakit? Mga budol-budol yan. Eh kita nyo anong ginagawa sa atin ni Amy, di budol-budol din. Anong pakinabang? Imbis na imbestigaan itong nangyari dyan sa Beverly Hills na nawagan. Ay kayang gawin ng mga vloggers yun. Amy, gumawa ka ng isang bagay na hindi kayang gawin ng vloggers. Kung mananawagan ka lang din, ang dami naming vloggers na nananawagan. Hindi namin kailangan ng panawagan mo. Ang kailangan namin mag-hearing ka. Yan ang nagpanalo sa iyo, yung hearing. Yan ang gawin mo ngayon. Ngayon may resolution, wala ka na naman. Missing in action ka na naman. Baka sabihin mo, mananawagan ka na naman ng release. Mag-file ka ng resolution, gaya ng ginawa ni Go, Bato, Robin, at Cayetano. Huwag puro panawagan. Huwag ka nang gagawa na kayang gawin ng mga vloggers mo. Kaya dapat din na natin pinagtatalunan tong Amy na ito eh. Magtulong-tulong lang tayo, sabihan ko anong dapat niyang gawin. Pambihira to si Amy oh. Magkaroon ka naman ng pakinabang sa Duterte. Purong kayo mga Marcos na lang nakikinabang sa Duterte ha. Sige, magbigay kayo o kayo, sige, mga Iminatics, lahat kayo, kahit sino. Sabihin ninyo, anong pakinabang ng Duterte sa Marcos? Eh puro Marcos ang nakikinabang sa Duterte. Magkaroon naman kayo ng silbi sa Pilipinas. Pambira kayo. Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Pangunahing dahilan nito ay health concerns ni Duterte kung saan binigyang diin ng mga senador ang katandaan ni FPRRD, lumalalang kalusugan at pagkakawalay sa pamilya. Makatwiran nila na bigyan ng humanitarian consideration ng dating Pangulo na mahigit 100 araw nang nasa ICC detention. Ito ay habang naghihintay si Duterte ng paglilitis dahil sa kasong crimes against humanity. Eh grabe naman, hindi naman guilty si, alam naman natin hindi guilty si PRRD. But for discussion purposes, may nagbibintang, merong naniniwala kay PRRD, eh hindi pa naman guilty. Wala pa nga kayo napapatunayan. Sa totoo nga, wala nga daw testigo eh. Kabobo mo na lang. Ito sa akin lang ha. Kabobo mo na lang. Kung hindi mo alam na yung panggigipit kay PRRD ay politically motivated. Hindi po totoong krimen. Saan ka ba nakatira? Sa bundok? Sa buwan? Hindi mo alam? Ang bihira. Mag-aral-aral ka naman. Halatang halata naman eh. Kaugnay ng War on Drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Noong nakaraang linggo, unang naghain si Senator Alan Peter Cayetano ng katulad na resolusyon para sa house arrest ni former President Duterte. Buti pa tong mga to, no? May mga silbi. Sabi ko sa inyo, ayaw nyo kasing makinig eh. Budol yan si Amy. Pagkatapos manalo, wala na, tahimik. Next topic tayo. Isa pa to, si Tulfo, excited sa impeachment. O sige, pag-usapan natin ito. For now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng mosyon para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa vice-presidente. Kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Gustong-gusto nyo tuloy yung impeachment. Alam naman natin to si Tulfo, ano to eh.
Magbibida-bida to, magga-grandstanding to. Sus! Kabisado na natin to si Tulfo. Tingnan nyo. To be fair, okay? Doon sa matagal nang nanonood sa akin, alam nyo na gusto ko matuloy ang impeachment. Bakit? Kasi alam ko maraming bahong ilalabas si BP Sara patungkol kay BBM. Naniniwala ako dyan. At sa hearing ng Senado o sa hearing kung pinapatawag siya sa Kamara, hindi naman siya makapagsalita doon eh. Pag magsasalita ka doon, babarahin ka. No? Pero sa ganito, patas po, lalong-lalo na, may Duterte block na po sa Senado. Hindi po ito hawak sa liig. Gaya dati na ni Tambaluslos. Okay? So, pabor din ako sa impeachment. Pero, hindi ako pabor na ituloy ang impeachment para lang makapag-grandstanding ang mga senador. Hindi ako pabor na ituloy ang impeachment kahit illegal. Kasi po, ang problema natin dito, yung jurisdiction. Pag walang jurisdiction, hindi ka pwedeng maghusga. Hindi mo pwedeng litisin. Ang tanong kasi dito, una, may 4 na complaint. May 3 bago yung pinirmahan na pang-4. So may 1-year bar rule. So kung may 1-year bar rule, in short, walang jurisdiction yung 20th Congress litisin to. So unconstitutional na. Pangalawa, pinag-uusapan pa nga, pwede bang tumawid yung impeachment coming from that 19th Congress going to the 20th Congress? Dapat masagot muna ito. Kasi, ang sabi nga dito, kung itutuloy ang impeachment at illegal pala ito, kukwestiyonin din, aakyat din to sa Supreme Court, lahat nung nangyari, walang nakinabang. Except yung mga senador na nag-grandstanding. Siyempre, TV yan eh. Pakitang gilas yan. Lalo na kung may pagka-vlogger yung senador. Di ba? Bida-bida yan. Kung may mga vlogger ng bida-bida, may mga vlogger na lalo yung politiko. Di ba? Alam naman natin yung grandstanding na yan. Tapos yung pala, mababasura lang ng Supreme Court. Sa katunayan nga, pinag-e-explain ng Supreme Court ang Congress patungkol dito sa 4 na complaint. Ito ata ang hindi naiintindihan ni Tulfo. Meron munang dapat maliwanagan bago ituloy ang impeachment. At kung questionable ang jurisdiction, halimbawa, may nag-aaway sa kanto, may nagsuntukan. Pwede ba ako mag-decide sa kanila kung sino may kasalanan at sinong ikukulong? Hindi. Bakit? Wala akong jurisdiction para mag-decide for them. Wala din akong karapatang magkulong for them. Merong may jurisdiction, sino ang mag-decide kung sino may kasalanan dun sa nagsuntukan. Same thing dito sa Senado. Paano kung didesisyonan nyo yan? Wala naman pala kayong jurisdiction. So kalma-kalma lang. Kalma-kalma lang. Huwag excited magpaka-grandstanding. No may bakbakan ng, naalala nyo to si Tulfo? May bakbakan ng BBM at Sara. Saan kayo? Tahimik kayo. Mas gugustuhin ko pa nag-take side kayo. Kaysa tahimik kayo dyan. Safety. Kaya alam nyo, ayaw sa inyo ng taong bayan. Bakit? Nakagitna kayo eh. Parang pinagsasabi nyo, sige maglabanan kayo Duterte, Marcos, Tulfo kami. Magkano ang dating nito? O baka pati ako i-libel mo ha. Opinyon ko to. Senador ka, hindi ka vlogger. Huwag kang balat sibuyas. Diba? Tahimik kayo eh. Kinidnap na doon si PRRD. Wala man lang kayong stand. Saan kayo nagpunta sa Pluto? Ngayon lang kayo nakabalik?
Tapos ngayon gusto nyo magbida-bida sa impeachment. Hello? Mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at Hindi, mas maganda maklear muna kung may jurisdiction kayo o wala. mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Hindi porket you are not for it, sigurado kang hindi mababasura. May numero ka, tandaan natin. Huwag tayong maglokohan. Yang botohan na yan, numero lang yan. May numero ka, Tulfo? Baka may influence ka pagdating sa vlog mo. Iba yun. Iba yung influence mo pagdating sa mga politiko. Sa mga katulad mong politiko. Iba yun. Tanong, may influence ka dyan sa loob? Baka nag-aantay. Sinong kakalabit sa kanya? Duterte ba? O BBM? But one thing for sure, I know hindi kakalabit ang Duterte sa'yo. Sinabi rin ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti Yes, di ba? Naghahanda na siya. Kasi una niyang pagkakataon. Sabi niya, unang pagkakataon, first timer sa impeachment trial. Sipin mo, first time mo maging senador. Tingnan niyo kung gaano kalaki to. First time mo maging senador. Tapos impeachment agad. Alam naman natin, nakatutok ang mga mata sa impeachment. Malaking panakinabang sa kanya yan bilang senador. Lalo na to si Tulfo, itong si Raffy, mahilig to sa grandstanding. Malaking pakinabang yan sa kanyang vlog. Malaking pakinabang yan kung siya ay may mas malaking pangarap sa 2028. Kaya nga, naghahanda na siya. Kaya excited yung mama. Yeah. ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Asher Kadapan. Ay nako, ayan po ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. But antay-antay lang po tayo pero wag po nating hahayaan na mamatay po ang balita patungkol dyan sa namatay dyan sa Beverly Hills. I'm sure may mga lalabas sa lalong madaling panahon na ebidensya para patunayang nagsisinungaling na naman si Claire. Doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, ng Nicole Choli, huwag kalimutan mag-subscribe po kayo at i-like nyo po itong vlog na to. Maraming salamat po. God bless everyone.